I don't give a fuck what you say. Kaya kahit anong gawin ni Carla, di naman yung hinahawakan ni Kalingap Prab tungkol sa school ni Carla. Ganun talaga. Uy, grabe to guys. So, yeah, good morning. Good morning muli sa inyo lahat. At grabe itong mga binulgar ni Kuya David Vlogs guys, no? And ang isang katanungan ay galing sa isang netizen sa kanyang live stream. And parang sinang-ayunan kaagad ni ano, no? Sinang-ayunan kaagad dito ni Kuya David yung sinabi ng isang nagtanong na kung bakit pinapayagan ni Kalinga Prab na mag-drop out itong si Carla. Nag-drop out nga ba? Nag-drop out nga ba guys? At sa pagkakaalam ko ay nag-aaral ng maayos itong si Carla, no? At bakit nga naman na kaagad-agad na sinang-ayunan ni Kuya David Vlogs yung katanungan ng isang netizens na parang sinasabi ni Kuya David na wala rin magawa si Kalinga Prab dahil pag ayaw mag-aral, ganun talaga, no? Ba't ganun? Para bang, meron bang, tanong ko lang guys tanong ko lang, meron bang galit itong si Kuya David kay Carla? Bakit siya sumagot ng diretsahan na ganun? Hindi man lang siya nag-isip kung tama ba yung kanyang ginawa guys, no? Sa kanya lang naman natin nalaman ito. At kung sakaling totoo man na nag-drop out itong si Carla, may karapatan ba si Kuya David Vlogs na pangunahan si Carla o kaya ang kanyang pamilya o kaya si Kalinga Prab para magsalita online sa kanyang live stream? Saan kumuha itong si Kuya David ng karapatan po Pero hindi ko sinasabi na talagang tumigil si Carla guys, kasi sa aking pagkakaalam ay nag-aaral siya, no? Nag-aaral siya ng maayos. Tahimik nga lang talaga si Carla. Ang sinasabi ko lang dito, kung sakali mang totoo na talagang hindi siya nag-aaral o kaya nag-drop out siya, marapat ba talaga na si Kuya David ang magbubulgar dito? Sa tingin ko, may mali dito eh. Sino ba si Kuya David para pangunahan si Carla at saka si Kalinga Prab o kaya si Kuya Val o kaya yung mga magulang ni Carla guys? Hindi ba't merong madalas sinasabi si Kalinga Prab at saka si Kuya Val na protektahan ang mga beneficiaries. Si Carla guys ay isa sa mga beneficiaries at hindi lang siya basta-basta na beneficiary kasi si Kalinga Prab mismo ang naka-scout po Kumbaga iba yung ni Carla. Para sa akin lang naman, although tingin nila ay pantay-pantay, pero kung ako ay iba talaga kasi si mismo Kalinga Prab mismo yung naka-scout diyan. So, hindi man lang ba iginalang ni Kuya David guys? Hindi man lang niya iginalang yung pakiusap ng Kalinga, specifically si Kalinga Prab at saka si Kuya Val, na protektahan ang mga beneficiaries. Pag sinabi kasi protektahan, hindi lang yan physical, kundi sa lahat ng bagay po kahihiyan yan. O kaya mga moral. Hindi ba pwedeng hindi na ba siya nakapaghintay na magpaliwanag man lang si Carla kung totoo? Pero alam ko na alam kong hindi totoo eh. Alam ko nag-aaral si Carla guys. Maraming sinabi itong si
Kuya David Vlogs, meron pa siyang sinasabi na hindi naman daw diploma ang magiging tool o kaya armas para maging successful ang isang tao. Well, pakinggan natin guys. Pakinggan po natin yung kabuuan. Ang sinasabi dito ni Kuya David. Pasensya na kayo. Medyo iba yung reaction ko guys. Kasi hindi ko rin, ako mismo, hindi ko talaga gusto yung ginawa ni Kuya David dito. And siguro naman ay hindi lang ako, no? Hindi lang ako ang hindi nagkagusto sa tono ng pananalita ni Kuya David. So, pakinggan natin guys, no? Bakit daw pinapayagan ni Kalingap Rob mag-drop out si Carla? Bakit? Alam nyo, mga lola, lolo, ang parenting ngayon ay hindi na tulad ng parenting ninyo. Hindi na susunod ang bata. Ang bata, pag sinabing ayaw mag-aral, hindi maaral kahit So, sinasabi ni Kuya David dito, ano, at ang kausap niya dito, yung mga may edad na mga supporters ni Carla, na iba na daw ang parenting noong panahon ng mga lolo't lola kasi sa panahon na ito. Kasi nga daw, ang mga bata ngayon, kapag ka ayaw mag-aral, wala kang magagawa. Parang pag umayaw sila, ayaw na kagad. Parang doon pa lang sa part na yon ay ako hindi masyadong hindi 100% na sumasang-ayon sa part na yon. Kasi, alam nyo guys, ang mga bata, nakadepende kasi yan sa mga magulang. Kung paano nila pinalaki, no? Kung paano nila hinubog mula pagkabata. So yun, hindi ibig sabihin na pare-pareho lahat, kundi na ibig sabihin pag sinabi niya kasi parang generalize ni Kuya David na ang mga bata ngayon kapag ayaw mag-aral, wala ka talaga magagawa. Hindi ganoon. Nakadepende pa rin yan sa mga magulang kung paano nila pinalaki, paano nila hinubog ang kanilang mga anak. So, hindi pare-parehas yan. No? So, tuloy po natin to guys. gawin mo dyan. Bawal mo naman saktan. Bawal naman manakit. Bawal naman daw saktan. Bawal manakit. Talagang bawal yun. Talagang bawal. Bakit? Kailangan mo saktan yung isang bata pagka ayaw niya mag-aral. Wala ka bang maisip na ibang paraan? Hindi mo ba kayang kausapin ng maayos? Hindi mo ba kayang ipaliwanag sa isang bata na ayaw mag-aral? Paliwanag mo kung anong kahalagahan ng makatapos sa pag-aaral. Magbigay ka ng mga halimbawa. Si ganito, nakapag-aral. Tingnan mo ang buhay niya ngayon kasi nag-aral siya. Tingnan mo si ganito, hindi siya nag-aral. Tingnan mo kung anong buhay meron siya ngayon. Ngayon, papipiliin mo siya kung anong gusto niya. Hindi siya mag-aaral o mag-aaral siya. Meron bang bata na kapag ka nagbigay ka ng maayos na ehemplo ay pipiliin niya yung talagang hindi maganda? Kung meron man, siguro ay kakaiba na yon. Hindi po ba? So, tuloy po natin to. Kaya kahit anong gawin ni Carla, di naman yung hinahawakan ni Kalingap Rob. So, yun guys, no? At dito, tinumbok niya mismo na sinasabi niya na kahit anong gawin ni Carla ay hindi naman yun hinahawakan ni Kalingap Rob ang kanyang pag-aaral. So, pinatutunayan niya dito guys na may katotohanan nga, no? Na hindi na nag-aaral o kaya nag-drop out itong si Carla. Bakit ganun? Hindi ba kilala nitong si ano? Hindi ba alam? Wala bang alam talaga itong si Kuya David kung nag-aaral talaga si Carla o nag-drop out talaga? At uulitin ko, kung sakali man na nag-drop out nga at hindi na nag-aaral si Carla, saan naman kumuha si Kuya David ng karapatan para pangunahan si Carla? O kaya si Kalingap Rob? O kaya si Kuya Val? O kaya mga magulang ni Carla
para magsabi, magpaliwanag kung bakit, no? Grabe tong si alam niyo guys, minsan nawiwirdo ito real talk to. Minsan nawiwirduhan ako paano magsalita itong si Kuya David. Shout out sa iyo Kuya David ha. Ito totoo lang to. Kahit anuin mo ako, replyan mo ako, okay lang. Kasi medyo nawiwirduhan lang ako kasi parang naniniwala naman ako kay Kuya David guys na isa siyang professional na tao. Pero minsan talagang pagka nagbitaw siya ng salita, parang hindi siya nag-iisip ng tama at mali ano. Ayan, pasensya na at nakakapagsalita ako ng real talk. So tuloy natin. tungkol sa school ni Carola. Ganun talaga. Nagtigil eh. Kaya talagang magagalit yung mga Thunders. Kasi Ganun talaga. Nagtigil eh. Ang sinasabi niyan Thunders guys, yung mga yung mga mga supporters ni Carla kasi sinasabi dito ni Kuya David Vlogs ay puro daw mga senior mga supporters ng Jom Carla, ni Carla. Magagalit daw sila. Kasi nga actually naging resulta nitong vlog ni Kuya David na to, marami talagang galit sa kanya. Marami talagang galit kasi medyo nagkakalituhan na, no? Meron mga supporters ni Carla na naniniwala na tuloy na nag-drop out siya. Na hindi na siya nag-aaral dahil sa sinasabi nitong si Kuya David. Meron din siyempre na nakakaalam ng totoo, no? Pero kapag kasi ganito, makakaringgan ng mga iba na hindi naman talaga totoong updated ay talagang maniniwala, no? Maniniwala. Grabe to. So, tuloy natin. mga supporter ni Carla, mga ano ba gayon? Mga senior na. So, syempre, magagalit sila. Sabi nga ni Sir, Talagang, ganun talaga. Tanggapin na natin yan. At ano to? hindi basihan ang diploma para mag-success sa buhay. Ito naman. So, yun, no? Parang karugtong nito, ano? Yung pag-drop out na sinasabi niya, yung pag-drop out ni Carla, parang sinasang-ayunan pa rin niya. Dahil sa sinasabi niya na ang diploma ay hindi naman yun ang magiging para maging successful. Well, totoo yan. Totoo yan, guys. Dahil kahit sabihin natin na degree holder ka o kaya graduate ka with diploma, no? Na mga 4 years, 5 years, 6 years course and so on, ay hindi yan magiging para maging successful ka. Pero kung graduate ka at may kasama pang diskarte, ang pamamaraan mo ay talagang mas malayo ang mararating mo. Kesa yung sabihin na natin, madiskarte ka, pero wala kang hawak-hawak na diploma, ay daig ka pa rin ng isang may hawak na diploma at madiskarte. Hindi ko alam guys kung naniniwala kayo doon, pero sa akin, mas naniniwala ako sa ganun eh. Na kapag may diploma ka at madiskarte ka, mas malayo mararating mo kasi sa isang madiskarte lang na walang hawak-hawak na diploma. Alam nyo naman, kung lalong-lalo dito sa bansa natin, sa Pilipinas, kahit ngayong minsan, mga simpleng trabaho, mag-a-apply ka, hanapan ka pa ng diploma. Di po ba? So, yun. Hindi naman talaga yun. Kasi pag nagka-diploma ka, diploma lang yun, papel lang yun. So, papel lang daw yun, ang diploma. Ang mahalaga dun, ano yung natutunan mo sa pagkuha mo ng diplomang yun na pwede mong i-apply sa real life? I totally agree sa sinabi mo na yan, Kuya David, no? Ang mahalaga ay yung natutunan mo sa pagkakakuha mo ng diploma na yon para i-apply mo sa totoong buhay. And yan, dapat,
Isa yan sa mga dapat ina-apply ni Kuya David, no? Dahil alam natin na isa siyang degree holder, professional. Dapat ina-apply din niya sa sarili niyang buhay na huwag ka magsasalita ng alam mong maraming masasaktan. Kagaya ng ginawa niya ngayon. Di ba guys? Paano na lang yan? Kapag kunwari, hindi totoo. At umabot na naman ito sa mga magulang ni Carla, ano na naman ang sasabihin ng mga magulang ni Carla? Siyempre, sasama na naman ang loob ng mga yon. And of course, hindi man nagsasalita si Kalinga Prab, maaring may mararamdaman din siya, no? Na hindi maganda dahil sa pagsasalita ni Kuya David na ganito. So dapat lahat na may diploma kagaya ni Kuya David dapat i-apply sa ano yan, sa real life. Kung ano yung natutunan mo. Moral. No? Pasensya ko na Kuya David kung nare-real talk kita. Kasi feeling ko talaga hindi talaga maganda. And una-una, meron tayong sa Kalingap, merong rule na sinasabi na protektahan ang mga beneficiaries. So, paano mo pinoprotektahan si Carla dito? Na parang sinang-ayunan mo na. Na parang totoong-totoo na drop out nga siya at hindi na nag-aaral. Ay nako, guys. So yan, medyo pasensya na kayo at medyo nadala lang ako ng aking emosyon and kasi siguro naman ay maintindihan ako ng mga iba dyan sa aking mga pagpapaliwanag kasi hindi ko talaga gusto, no? Hindi ko talaga nagustuhan yung pamamaraan ni Kuya David dito. Kung sabihin niya na content lang, well, hindi pa maganda. Yan guys, so bago pa humaba lahat, no? So, puputulin ko na dito and sana ay sa mga susunod na magsasalita itong si Kuya David ay mag-isip muna siya ng maayos. Sana isipin niya muna kung merong mga masasaktan sa kanyang mga sasabihin. No? Protektahan niya moral ng beneficiaries ng Kalingap. Yun lang po ang masasabi ko, guys. And so yun, hanggang dito na lang and muli maraming salamat po sa inyo lahat sa muling pagsama sa akin dito sa ating munting vlog. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and patuloy lang natin suportahan guys ang buong team Kalingap, no? Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edda Vlogs, and of course si Kalingap Rab. And kung po pwede lang, huwag natin kalimutang pindutin ang like button. And ganun na rin sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ay pakipindot na rin po ang subscribe button, guys. So, hanggang dito na lang and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, God bless po sa lahat. Mag-ingat po kayo. Bye-bye.